Hi mga kananay, it's me again. Nagpa-vlog ulit tayo. Medyo madalang po tayo mag-vlog kasi minsan di ko alam kung ano i-content ko. So ngayon, bahala na kung ano i-content ko. Basta sana naman manood kayo. So for today's vlog lang naman is nagluto lang naman ako ng merienda ko. Ayan. Di makita. Merienda, pansit canton. Ayan. Tapos magkakape na dahil ang kape is life. Hindi maganda ang baga sa hindi walang buhay kung walang kape. At ang aking anak ay tulog. Tulog si Belle. So, kaya natin to dahil mainit na. So ano na naman ang gagawin? Bali, gabi na po. Gabi na. It's 5, alas 5 na naman ang hapon. Alas 5 na ng hapon. Alas 5 na ng hapon, mga kananay. Maulan pa ang panahon. Maulan pa ang panahon. Nakikita. Hindi nakikita. Maulan pa ang panahon. Mahilig magluto. Nahulaan niyo ba kung sino? To add to that, masaya siyang panoorin kung siya ay nagluluto. Alam po. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi si Ninong Rai. May collab tayo dahil meron tayong paliligayahin mga bata. So, tara mga kananay, merienda muna tayo, tapos kwentuhan tayo ng konti. Naman. Naghihintay na naman tayo ng gabi para sa hapunan. So, habang wala pang hapunan, magmerienda muna tayo ng kape at pansit canton. Ayan po. Pansit canton at kape ang aking merienda. Pahinaan natin yung ano. So, ay, mali. Kumusta po mga kananay? Kumusta sa mga subscribers ko dyan? Maulan po dito sa Bicol. Halos 2 weeks na. Almost 2 weeks na po maulan dito sa Bicol. Walang tigil ang ulan. So, hindi kami nakakalabas ni Belle. Nandito lang kami sa loob. Tapos tulog siya. Yeah. Nakikita nyo po, kung nakikita nyo yung mga ibang subscribers ko, kung lagi nyo na pinapanood ang aking mga video nung mga una, ngayon po ay, baka napapansin nyo ay, iba na yung paligid ko. Yung paligid ko, iba na, hindi na katulad nung nakikita nyo, ay dahil po ay, lumipat na po kami ng bahay. Nandito na po kami sa may Concepcion, sa may bahay ng aming mga magulang, pero nakasiparate naman po kami. Yung nakikita nyo po nung una, nandun po kami sa dati namin tinitirhan sa Deca Subdivision. Umalis na po kami doon. Nabenta na namin yung bahay doon kasi medyo nagka-problema kami doon. So yung nakakuha namin is pinatayo namin ang bahay dito. Medyo hindi pa po ito tapos. For finishing pa to. Saka hanggang 3rd floor pa po to. So, rooftop. So, naubusan pa kami ng budget sa pagpapatapos ng bahay. Pero sana naman matapos din ito by next year. So, ngayon, nagtitiis muna. Tsaga-tsaga muna kami kahit hindi pa masyadong tapos yung bahay. Ayan, nakikita nyo po. Hindi pa masyado tapos yung sa loob, saka sa labas. Pero ang importante, hindi tayo nababasa habang natutulog. May nahihigaan, may natutuluyan, diba? So, ayan na muna. Update ko po kayo sa aming bagong bahay.
aming munting bagong bahay. At least hindi na po kami ngayon nag-iisip ng buwan-buwan na pangbayad kasi masakit sa ulo. Lalo na hindi naman ako nagtatrabaho. Yung asawa ko lang ang nagkakayod sa amin. So kawawa naman, nai-stress na sa pambayad buwan-buwan. So ayun, napagpasya na namin ipasalo yung bahay namin doon sa Deka para mabawasan yung iniisip namin buwan-buwan na bayaran. Kasi 25 years yun eh. Ginawa namin yun is 25 years long term. So matagal pa namin matatapos yun. Tapos pag hindi ka pa nakabayad ng updated, meron kang penalty, malaki pa yung penalty mo. So parang yung hinuhulog namin doon halos almost magpa 500,000 na, parang yung binabayaran namin is ano pa lang, porsyento pa lang yun ang inutang mo doon sa bahay. Parang gano'n ang nangyayari, parang hindi pa napabawasan yung kung magkano lang naman yung pag kinash mo is 800,000. Ngayon, pag inutang mo is almost 1 million na kasi nga may porsyento na. So, masakit din sa pulsa yun, masakit din sa ulo yung pag inisip mo yun. Ganun katagal mo pababayaran. So, yun. Natagal din kami bago nagdesisyon kasi nung una ayaw ko kasi nga baga nasanay na rin ako doon sa environment, tahimik din, medyo malayo-layo nga lang din dito sa amin, medyo malapit na to sa kahit anong establishment, malapit sa hospital, malapit sa mga mall, malapit sa mga pasyalan, malapit din sa bayan. So yun, mga ang layo nun is 45 minutes. Medyo hindi ka masyadong, pag may emergency, hindi ka makakapunta ng hospital. So dito, pag may emergency ka, pwede ka makapunta na agad ng hospital kasi nandyan lang, paglabas mo dyan, sa barangay namin, nandun na yung hospital. Nandyan na rin yung simbahan. Makakasimba ka na rin kaagad-agad. Doon naman din, medyo malayo-layo yon. So okay na rin po sa amin to. Nakalipat kami dito. Tapos, matagal din kami nagdesisyon talaga, matagal din kasi nung una, nag-canvas din kami ng mga lupa. Balak sana namin bumili kami ng lupa, yung medyo malawak-lawak. Kaso napakamahal na rin pala yung lupa. Pag nag-invest ka pala ng lupa, mahal na, napakamahal na. Magiging, nakahanap din kami ng mga mura-mura, yung mga 1,000 per square meter, medyo malayo na yun. Mahirapan ka na sa transpo, saka mahirap din kasi malayo ka na sa kamag-anak mo. Mura nga ang lupa, pero malayo ka na sa lahat. So, nag-isip talaga kami kung ano ba yung maganda na makakatipid-tipid. So, yun. Mabuti na lang yung magulang namin is merong pang bakanting lupa. Wala nga sa plano namin na tumira kami dito noon kasi syempre isa pa medyo naalangan din kami ng una. Pero bago kami lumipat dito, nagpaalam muna ako sa aking mga kapatid kung okay lang. Okay naman, mabuti naman at pumayag naman sila. So, ayan. Andito na nga kami. Dito na kami magpapasko ng Pasko namin ni Belle. Dito, magpa-birthday din siya. Dito na rin. So, mga kananay, sana po lagi kayong nag-aabang sa aking mga vlogs. Sa mga next vlogs ko. So, napanoorin nyo naman po. And sa lang, hindi pa mga subscribe sa akin. Sana mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Judy Caurel. Maraming salamat po. Hanggang dito na po ulit ang aking pagbablog. Next update ko na lang ulit po kayo sa next kong vlog. Salamat po. Bye!